ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Fast Paradio Bombo! May pahayag si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang Association of Southeast Asian Nation Maritime Center sa Pilipinas suportado ng ASEAN leaders at magpapalakas naman ito sa seguridad sa West Philippine Sea. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Nagkaisa mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na suportahan ang panukalang pagtatayo ng ASEAN Maritime Centers sa Pilipinas. Ito ang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kanilang mga pagpupulong kasama ang mga iba't ibang leader ng Southeast Asia. Ayon kay Marcos, layunin nitong palakasin ang koordinasyon ng mga bansa sa usaping pandagat kabilang ang freedom of navigation at maritime safety sa West Philippine Sea. Nilinaw naman ng Pangulo na hindi ito laban sa anumang bansa, kundi para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Ayon kay Marcos, mahalaga na turang disputed waters dahil malaking bahagi ng pandaigdigang kalakalan ang dumaraan dito kaya kinakailangan mapanatili ang ligtas at mapayapang paglalayag sa lugar. Saklaw din ng planong Maritime Center ang monitoring laban din sa mga illegal fishing, smuggling, human trafficking at iba pang illegal na aktibidad sa karagatan. Gayunman, aminado ang Pangulo na kailangan pang plantsahin ng ASEAN ang framework, pondo at istruktura ng sentro bago ito tuluyang may patupad. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. What we are looking for, or what is the ultimate reason for having this maritime center, is not to confront or not to somehow push back on any single force or any single country. It has to be seen from this perspective. What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea. As we all know, a large percentage of world trade goes through the South China Sea. Samantala, tinalakay rin ng ASEAN leaders ang seguridad sa enerhiya sa gitna ng tensyon sa Middle East at posibleng epekto nito sa pandaigdigang supply ng langis. Kabilang sa mga napag-usapan ang pagpapabilis sa ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security o APSA upang matulungan ang mga bansang makakaranas ng kakulangan sa supply ng petrolyo. Itinulak din ng ASEAN ang ASEAN Power Grid na mag-uugnay naman sa electricity networks ng mga bansang kasapi para magkaroon ng mas matatag at mas abot kayang supply ng kuryente sa rehiyon. Muli ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We called for the expedited ratification of the ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security, or APSA, which ensures mutual support amongst member states during supply shortages. Second, we pushed for the operationalization of the ASEAN Power Grid, connecting the electricity networks of all 11 member states to enable cross-border power trading, support renewable integration, and deliver more affordable electricity to nearly 700 million. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.